Andito ako sa loob ng bahay namin sa probinsya at naglalaro ako ng ML nung oras na yun habang nakaupo ako. Pero tinawag ako ng lola ko nun. Sabi niya sa akin, "Uy, kanina ka pa nag-ML, lumabas ka naman diyan." And ako naman, kaya since naglalaro ako ng ML, ranked game pa, di tumitig lang ako sa kanya tapos hindi ako nagsabi ng kung ano-ano kasi nga kapag nag-quit ako dun sa ML na sa ranked game, ire-report ako ng mga ka-teammates ko, mabawasan yung star ko. Kaya kahit na maraming sinasabing lola ko nun sa background, naglalaro lang talaga ako nun dire-diretso hanggang sa like matapos ko yung game and binaba ko yung gadget ko. Tumayo ako dun sa kinauupuan ko and sumilip ako doon sa labas ng cortina. Kasi nasa loob pa ako ng kwarto ng oras na yun. At inoobserbahan ko yung lola ko na nakikipag-usap siya doon sa isa naming kapitbahay. And sa tuwing nakikita ko yung lola ko, medyo naiinggit ako nun kasi nga buti pa siya nagagawa niya na makipag-usap. Ako nandito lang ako sa loob ng kwarto na 'to, nag-e-ML lang ako halos buong araw. Gusto ko rin na ma-try din yung ginagawa niya. Yun nga lang, ayokong gawin yun kasi nga para sa akin waste of time na makinig sa mga pinagsasabi sa akin ng lola ko nun. At mas pipiliin ko pa na mag-stay dito sa comfort zone ko kaysa na lumabas ng kwarto ko. Fast forward a few years, umuwi na kami rito sa lugar na tinitirahan ko ngayon. Dito ako sa sa kusina kasi nung oras na yun, nandun ako banda sa may bintana and natingin ako dun sa like paligid, yung mga ibon na nagsisidaanan sa ulap, yung langit na dumidilim na kasi yung araw is pababa na. And habang nakatitig ako dun sa ulap, iniisip ko yung mga like kamalian ko sa buhay. Pumasok sa akin yung experience ko dito sa lola ko sa probinsya. And napaalalahanan sa akin nito na kaya pala ginagawa sa akin ng lola ko yun ay dahil successful siya sa pakikipaghalubilo sa ibang tao. Nagawa niya na makipag-usap na maayos. Kaya nung nandun ako kasama ko siya sa bahay na yun and pinagsasabihan niya ako na lumabas ako ng kwarto na yun, makipaghalubilo ako. Sinasabi niya pala sa akin na mag-move out ako doon sa comfort zone ko para magawa ko rin na masanay yung sarili ko na maging confident and maging kagaya ko rin siya. And yun yung bagay na pumasok sa isipan ko habang nakatitig ako dun sa langit. Pinagmamasdan ko yung mga dumadaang ibon. And totoo nga yung sinabi ng lola ko na para naman yun sa ikabubuti ko. It's a mistake na hindi ako nakinig sa kanya and hindi ako natuto sa bagay na successful siya. Pero it's not only about sa pakikinig natin sa mga tao na successful sa bagay na gusto rin nating makamit. But it's also about na parang sa buhay natin pre, kailangan natin magkaroon ng model pre. Yung gusto natin na maging. Yung tao na like maglalaan tayo ng oras para matuto sa mga like kamalian nila, success nila, failures nila. Kasi in that way, mas magiging better tayo and magawa rin nating marating yung bagay na narating na nila. Nagawa akong mahanap tong story na to na nabanggit ko sa inyo because of the system na ginawa ko, which is yung ownership system. So, I just want to expand yung lesson na in-extract ko dun sa story na binanggit ko sa inyo kanina. And gusto ko siyang i-discuss din sa inyo para makuha nyo rin yung lesson na natutunan ko dun. So, eto yung ownership system ko. Ito yung mga questions na ginawa ko doon. Kaya ako binutong system na to is para magawa ko na ma-identify yung mga pagkakamali ko sa buhay and malaman ko yung mga effective na solutions para ma-address yung mga mistake na yon and hindi na siya maulit muli. So, the mistake na na-identify ko mula dun sa experience ko with my lola ay do not learn from other people's success, failures, or mistakes. Yung mga tao na role model ko or gusto kong maging, huwag akong matututo sa kanila. And that is the mistake because mababawasan yung progress ko sa self-improvement or sa pag-improve sa mga bagay na gusto kong paunlarin sa buhay ko if I don't learn from other people. I believe na parang kapag naniwala tayo sa mga people na successful sa gusto nating tahakin,
Then, matutulungan nila tayo pre na maiwasan yung paggawa ng mga errors na naghinder sa kanila upang marating yung position nila ngayon. And dun naman sa tanong na does it matter in the long term? Para sa akin, mahalaga to kasi nga part ito ng self-development. Hindi natin kayang matuto lang ng sarili lang natin. Mas maigi tayong matututo if other people are educating us to become better. Like, I remember this one moment, andito ako sa parang cashier office nun, and katabi ko tong classmate ko na si Andrew Panama. Nag-uusap kami about sa experience niya sa pagiging lalaki na may iniibig. And nabanggit niya sa akin yung crush niya mula dun sa kabilang section. And nasabi niya sa akin na medyo na-late na siya. Kasi dahil meron ng lalaki na unang mag-imbita dun sa babae na nagugustuhan niya from other section. So, nung narinig ko yung story na yun mula sa classmate ko na si Andrew Panama, di nakaupo ako nun and titigan ko lang siya. Pumasok sa isipan ko na, teka, that's a learning lesson that I can learn from this person. And dapat ko rin yun i-utilize para maiwasan ko yung naranasan yung ganun. So, that's the reason why mentorship is part of self-development. You learn from other people when they share things to you. Yung reason kung bakit nangyari itong pagkakamaling to ay dahil, for me, waste of time na makinig dun sa lola ko. And na-insecure din ako ng oras na yun. Nahiya ako na lumabas ng comfort zone ko. Kaya hindi ko rin siya pinakinggan ng oras na yun. And pangalawa is, hindi rin ako naglalaan ng oras sa learning. Kaya nangyari rin yung mistake na yun. Like, hindi ako nag-set ng goal na everyday matututo ako either sa YouTube or sa tao sa mga environment ko regarding sa bagay na interested ako. Like, for example, yung dating, ganun. So, ayun yung dalawang reason kung bakit nangyari yung mistake na yun. So, ang idea ko para makorek tong mistake na to ay magsiset aside ako ng time sa habit tracker ko ngayon para matuto doon sa mga like people na I want to be. For example, I want to become a person na marunong mag-joke, ganun. So, mag-search ako sa YouTube na, ay, sino ba itong mga best jokers dito sa internet, ganun. So, pag pinanood ko sila, i-analyze ko yung ginagawa nila. Like, kapag napatawa nila ako, tatanungin ko yung sarili ko na, ay, teka lang, paano niya ako napatawa doon sa part na yun? Ano yung reason ba't ako napatawa? 'Di ba? Kasi, mostly, na-analyze ko kapag nanonood ako ng mga nakakatuwang videos ay either OA sila sa mga pinagawa nila or pinagsabi nila or di kaya naman ang random ng mga ginagawa nila. Like something na hindi mo i-expect. Kunyari, akala mo na like mag-CR lang sila. Yung pala, malalaman mo may dala-dala na silang malaking toothbrush. O di ba? Ang weird. So, it's just random and over-exaggerated sila sa mga ginagawa nila or sinasabi nila. And that's what I've analyzed on funny or comedic videos. O, di ba? Tuto pa kayo paano maging nakakatawa. So, in addition lang din pala dun sa nabanggit ko regarding sa pag-analyze ng mga tao, I also would like to utilize, gagamitin ko tong si ChatGPT. Si ChatGPT kasi, natry kong mag-ask sa kanya, teka, paano ko ba mas better na ma-analyze yung mga tao sa YouTube, ganun. Yung mga tao na marunong mag-joke. So, nung inas ko si ChatGPT, nag-suggest siya ng mga ways kung paano ko siya like, mas effective na ma-analyze. And in that way, makatutulong yun sa akin para ma-utilize ko yung mga strategies ng mga like tao na nahanap ko from the internet. Doon naman sa fifth question, I think this is the best solution kasi we can learn better sa mga tao by just analyzing them. If we just set aside some time and nakinig tayo sa kanila, pinanood natin sila, magawa natin na parang mahalata or makita kung ano ba yung ginagawa nila. Kunyari, kapag nandito ako sa loob ng classroom ko and ina-analyze ko yung mga teachers ko, like habang nakikinig ako sa kanila, yung mga teachers na nakakapag-hold ng attention ko ay yung tipo mga teachers na nag-share ng relatable experiences nila sa buhay nila na related doon sa topic na tinuturo nila.
O, pangalawa na naman, meron na naman kayo natutunan. So, ayun yung napansin ko. That's the reason why I think this is the best solution. Pero, just one thing pala na gusto kong isingit dito kasi, nung inas ko rin yung highest self ko na, teka lang, if we think in the long term, I don't think it's much better kung mag-analyze lang tayo, umaasa lang tayo sa kung ano yung napapansin natin sa kanila. I think mas better natin na matututunan yung strategies nila kung i-ask natin sila mismo kung ano ba, saan ba nanggaling yung mga kaalaman nilang ganyan, bakit ba sila ganyan magturo, bakit ba ganyan sila mag-joke, paano nila naho-hold yung attention natin, saan nila natutunan yung mga yun. So, I think it's much better kung i-ask natin yung mga people na gusto nating maging. In that way, alam natin kung saan yung pinagmulan ng mga strategies na ginagamit nila sa atin. And lastly, para alam na rin natin kung ano ba yung importance ng strategies na yun and kung saan siya mga situations nag-a-apply. Doon naman sa last question, which is who is vulnerable and should learn. So, para naman dyan, I think yung mga tao na close-minded, sarado yung isip sa mga bagay-bagay is magbe-benefit if matututo sila dito sa lesson na sinishare ko ngayon. Kasi may influence sila neto na ano, ay, worth it pala kapag natuto ako sa ibang tao kasi matututo ako kung paano nila ginagawa yung isang bagay. Ay, kayang-kaya ko rin pala gawin yung ginawa ni Charles PH. Kasi shinare niya sa amin yung mga strategies niya kung paano siya mag-analyze ng mga tao and paano niya yung nagamit sa buhay niya para mag-improve. And siguro di ko rin nabanggit kasi nung after I've learned this lesson mula dito sa ownership system na to, I've seen na ano, parang mas nag improve pa ako sa like decisions ko when I apply yung strategies na natutunan ko sa like mga tao sa paligid ko. Like for example, dun sa classroom namin, na-apply ko yung paraan ng pagtuturo ng mga teachers ko kapag meron akong tinuturuan na classmate, ganun. Or di kaya naman dun sa lola ko na sinabi ko kanina, nagagawa ko na umalis sa comfort zone ko everyday. Lumalabas ako, naglalakad ako araw-araw para hindi lang ako naka-confine dito sa bahay. And ayun yung mga experiences na nag-allow sa akin para unti-unting ma-level up yung confidence ko. So, yun lang naman pre. Gawin niyo yung tama at magandang bagay, lalong-lalo na kapag ayaw niyo.